Isa pong mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat kung saan man po kayo naroroon sa araw na ito o sa gabing ito kung saan man po kayo nakikinig. Muli ito po ulit ang inyong lingkod, Missionary Eva, Missionary Eve. So sa araw po na ito ay ang ating pong pagtutuunan ng pansin yung tinatawag na spiritual life or stewardship na sa ating kalusugan o sa ating health. So, under po ng spiritual life ay ang ating ang ating dapat magandang pananaw patungkol sa kalusugan. Kasi nga po, kapag po tayo ay hindi healthy, alam po natin na maapektuhan po nito yung ating capacity, no po? Ibig sabihin yung ating abilidad. Kung tayo po ay may sakit, lahat po ng bagay ay mahirap. Kahit po yung paggising sa umaga ng maaga ay mahirap, no? Kahit po yung paglalakad, lalo na po at kung masakit na po yung ating mga kasukasuan. So, sa araw po na ito, i-discuss po natin paano po tayo maging magandang steward ng ating kalusugan o ng ating health. Alam po natin na ating buhay ay galing sa Panginoon. So, paano po natin ma-manage yun ng maayos? Sabi nga po, maaring lagi po natin naririnig, libre naman ang mangarap. Oo po, libre yun, pero maari po itong hindi matupad kung tayo ay hindi healthy or kung wala po tayong capacity dahil na nga po tayo ay may sakit or tayo po ay hindi malusog. So pag-aralan po natin paano po tayo magiging malusog na iugnay po natin sa salita ng Diyos or sa spiritual life natin. Una po dito ay letter C. Ang sabi po, magkakaroon po tayo ng acronym ng Christ. So letter C ay control. So sabi nga po doon, kailangan po natin magkaroon ng control. Alam po natin na sa Galatians 5, one of the fruit of the Holy Spirit is self-control. So sa ating pong buhay, kailangan din pong kontrolin natin yung mga bagay na ating pong kinakain. Or even yung ating pong yung tinatawag na portion ng ating pong kinakain. Opo? So, control po. Katulad po ng sa panahon ngayon, marami na po tayong cellphone, lahat gadgets na kapag hindi po natin kokontrolin yung ating pong screen time pagdating sa cellphone or gadgets, mahirapan po tayong i-balance yung ating oras o magkaroon ng magandang time management. So, importante po yung control. Even sa ating pagkain, if we eat too much, then hindi na po yun healthy. Too much of everything ay masama, di ba? Sinasabi nga po nila. Katulad po ng narinig ko about Japanese, they don't eat too much. Sabi pag 80% silang full, they stop eating. So, importante po yun. At ang mga anak po ng Diyos, dapat po ay may self-control, no po, in everything, even sa pagkain. For us to be a good steward of the body na binigay po sa atin ng Panginoon. Ngayon, pupunta po tayo sa H. Ang H naman po ay honor. So, control, H is honor. Opo? So, C, control, 2 is honor. So, dito naman po, makikita natin yun sa 1 Corinthians 6:19. Sinasabi nun doon na honor God with our body because our body is a temple of the Holy Spirit. So, ang ating pong katawan ay tinatahanan ng banal na espiritu. So, dapat ay ino-honor natin ito, ginagalang natin, ano po. We strive to honor God even sa ating pong mga kinakain, no po? Or pinapasok sa ating katawan. Ito ba ay unhealthy? Ito ba ay hindi makabuti sa ating katawan? Palagi ba tayo nagsisigarilyo or umiinom ng alak ng sobra-sobra? Or tayo ba ay kumakain ng mga too much oil? No po? Ano po ba? If ginagawa po natin yon, parang sinisira po natin yung katawan ng Diyos sa ating katawan. Kasi po, sabi sa Biblia, tayo po ay
templo ng banal na espiritu. So we have to honor God with our body. So yun po yung nasa 1 Corinthians 6:19. So lagi nating iisipin, yung ating bang ginagawa or kinakain ay magiging joy sa Panginoon o magbibigay kaluguran sa Panginoon. So in everything we do, kahit sa trabaho or everything, sa ating pagkain or everything, we need to honor God and we strive to honor God. So yun po yung H, honor. Number 3 po ay right. So parang karapatan. Lagi nating iniisip na karapatan ko to, katawan ko to. Pero sabi nga po sa Bible, we are the temple of God. Yung katawan natin hindi sa atin, ito ay galing sa Panginoon. So, hindi po tayo laging sinasabi natin na this is my body or karapatan ko to. Sa Galatians 2:20 po, ang sabi doon, we are crucified with Christ. We no longer live, but Christ lives in me. Christ lives in me. So, ang ating pong katawan ay si Kristo na dapat ang naghahari. Hindi po yung tayo. Sabi, we die to self. Okay? So, even sa lahat po ng ating ginagawa, even sa ating pagkain, we die to self. But we live for Christ. Ano po? So, lahat po ng ginagawa natin dapat ay hindi dahil sa karapatan natin, kundi dahil sa ito ay ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. So, we don't always say na ito ay para sa aking kaligayahan, ito ay para maging masaya ako, but most importantly po, we always think if we will bring joy to the Lord sa ating ginagawa, even sa ating pong mga kinakain or even sa ating mga attitude. Nag-exercise ba tayo or ini-stress mo natin ang ating sarili too much? Ano po? So, ganun po. Ano po? So, right. So, C, control, H, honor, right. Okay? So, wag po natin laging ipilit yung ating pong karapatan. Kapag alam natin na hindi ito makakabuti sa atin at sa ating katawan at sa ating buhay. So next po is I, imitate. Sabi po sa Ephesians 5:1, kailangan po ay be imitators of Christ. So i-pattern down po natin ang ating buhay sa Panginoon. Alam po natin na ang Panginoon ay naging good steward. Siya ay Panginoong Yesus na nandito sa lupa. Naging good steward siya ng kanyang katawan, ng kanyang kalakasan. Ginawa niya ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Kahit po siya ay 3 years lang here on earth, ay nagawa niya po yung kalooban ng Diyos. So ganun din po tayo. We imitate Christ. Sinasabi natin Christians. Ang ibig po nagsabihin ng Christians ay follower of Christ or imitators of Christ. So alam po natin na si Kristo ginawa yung makakabuti. So sa ating buhay din po, gawin natin yung makakabuti, hindi yung makakasama. Sa lahat areas ng ating buhay. At sa ngayon nga po, nagpo-focus tayo sa health. Ano po? Even sa ating pong kalusugan ay lagi nating isipin ang example ni Kristo. So pupunta po tayo sa S, surrender. So tayo po ay dapat nating i-surrender yung mahirap na hindi natin magawa sa Panginoon, no? Alam ko po yung may mga maraming bisyo, sabi nila ang hirap i-stop, ihirap i-surrender. But dito po ay kailangan po nating manalangin sa Panginoon na yung kanyang kalooban ang siyang masunod. No po? Minsan nagpipray tayo pero sabi natin, Lord, tulungan mo ako dito sa aking plano na gawin ito. Parang we are asking God na mag-follow doon sa gusto natin, no? So, dapat po ang Diyos ang masusunod sa ating buhay at siya ang sumama sa atin. Doon po sa nahirapan tayong i-surrender sa Diyos. Ano po yung mga dapat nang gawin para ma-stop yung mga bad habits natin, mga bisyo natin, ay i-surrender po natin sa Panginoon.
So, full surrender po tayo. Hindi po partial surrender ng lahat ng ating mga ginagawa na hindi nakakabuti. Punta na po tayo dun sa T. Ito po yung pinaka-huli, yung trust. So, ang trust meaning ay ipagkatiwala. Ano po? Alam po natin, obedience is not really easy. Ano po? Ito po ay sacrificial. Kaya nga po kailangan tayong mag-trust sa Panginoon. Kailangan tayong magtiwala na magagawa ng Diyos yung gusto nating mangyari sa ating buhay. Ano po? Katulad ng yung obey na tayo ay mag-alagaan natin ang ating sarili dahil ito ay templo ng Diyos. Hindi madali because sa paligid natin mahirap ano po, mahirap mag-obey. The earth, yung nasa paligid natin na talagang most people talagang ginagawa yung hindi dapat, no? At even sa internet, sa social media, yung hindi dapat mostly ay pinakikita at nagiging mas viral pa, no? So hindi po madali ang mag-obey even kung paano natin alagaan natin sarili, but we need to trust the Lord. Sabi po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto us. So unahin daw po natin ang Panginoon at ang lahat ng bagay ay idadagdag niya sa atin. So ngayon pong araw na ito, nakita natin na ang spiritual life natin ay connected sa ating physical life or sa ating physical health. So very important po na pangalagaan natin na lumago tayo sa ating spiritual dahil connected po yon sa ating health or health life or healthy lifestyle. Ano po, kung pagtutuunan natin ng pansin yung mga verses sa Bible, lagi pong tinuturo ang healthy lifestyle sa ating buhay. Ano po, so ngayon po ay makikita natin na muli ang pundasyon po ay ang ating malagong relasyon sa Panginoon. So, ang ating po laging iisipin, kung malago po yung ating spiritual health, magkakaroon po tayo ng tamang pagbuo ng ating buhay sa lahat ng aspeto ng ating buhay, at sa ngayon po nakafocus tayo sa health. Marami po akong nakikilala na talagang healthy living din sila, pero people would say na hindi naman sila ganong ka-spiritual o kalalim sa relasyon sa Diyos. So makikita po natin na paano po yon. So I believe na mas naroon po ang blessing if rooted, nandoon po ang blessing if rooted po yung ating pag-aalaga sa ating katawan dahil sa gusto nating kaluguran bigyan ng kasiyahan ng Panginoon, or dahil lumalago tayo sa Panginoon, naalagaan natin yung ating katawan dahil alam natin na ang ating katawan ay templo ng Diyos. So kailangan nating pangalagaan. So salamat po muli. So yun po yung ating napag-aralan ngayon. Kailangan po tayong maging good steward ng ating pong katawan. Kailangan po natin i-manage yung katawan na to na binigay sa atin. I-manage ang maayos ang katawan na to na binigay sa atin ng Panginoon. Pasensya na po kayo sa aking aso. Okay, so maraming pong salamat. So again, sana may natutunan po kayo sa araw na ito. Again, para po tayo ay magkaroon ng healthy lifestyle or healthy na buhay, healthy na katawan, kailangan may control, kailangan may honor, ino-honor natin ang Diyos sa katawan natin dahil ang Diyos ay nasa loob natin. We are the temple of the Holy Spirit, templo tayo ng Diyos. Yung right, ang karapatan po ay nasa Panginoon. Kailangan po natin i-surrender or i-relinquish ang ating pong karapatan. Because we no longer live, but Christ lives in us. Sabi po sa Galatians 2:20. At again, yung be imitators of Christ. Ang ating pong fina-follow ay si Kristo. Be Christ followers. At i-surrender po natin yung mga bagay na mahirap na i-surrender. Alam ko po mahirap yung ibang mga
mga bisyo or mga unhealthy lifestyles, but isurrender po natin sa Diyos because nagtitiwala tayo sa Kanya. Yung last po ay trust. Because we trust Him, even though mahirap sumunod, gagawin natin dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Kasi sinabi niya sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto us." So, maraming pong salamat muli. Ang ating pong spiritual life ay bigyan natin ng tamang focus upang magkaroon po tayo ng tamang pagbuo ng ating buhay. Maraming pong salamat mga kabiblia. Hope to see you again next time. Bye!